Nakalusot ang litrato ng matching sa online SIM registration na ginawa ng NBI. Bukod dyan, marami pa rin reklamo tungkol sa mga text scam. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission na si Attorney John Paulo Salvajan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Susan, at mga televiewers po. Unahin po natin yung litrato ng matching. Abay, kung yan po nakalusot. Paano naman po kung yung ibang nag-register ay gumamit ng picture ng ibang tao? Ang ibig sabihin lalo hong makakalusot yung mga yun dahil larawan po ng tao yun. Yan po yung dumadaan ngayon sa system po ng post-registration validation po natin, Ma'am Susan, with the telcos. Opo, kasi po yung when the subscribers register, hindi po naman nakikita po ng mga telcos yon dahil absolutely confidential nga po yung data at information na sinasubmit ng ating subscribers. But meron po tayong process ngayon, yung post-registration validation, to know kung authentic po yung sinubmit na data at information ng mga subscribers. Ano po yung gagawing adjustment sa IRR o yung implementing rules and regulations ng SIM Registration Act? Sabi po kasi ng mga telcos attorneys sa pagdinig ng Senado, marami silang kailangan iwasan dyan gaya ng data privacy law. Yan. Opo, yan po yung patuloy na pinag-uusapan po. In fact, this afternoon may technical working group meeting po kami. Kasama po namin dyan yung National Privacy Commission para po masigurado po natin na yung mga magiging adjustments sa IRR ay naaayon po sa lahat ng batas po. Attorney, kung ayusin ho yung IRR, ano yung immediate solution ng pamahalaan para hindi makalusot yung mga scammer dahil ang dami pa rin ho ngayon? Yung ano naman po, yung IRR po, no, tinitingnan po natin na by next week may issue na po natin yan since continuous naman po yung meeting. But in the meantime po, pinapalakas po natin yung law enforcement efforts po natin, yung pakikipag-ugnayan po natin sa mga PNP, sa NBI at other cybercrime investigating bodies para po matukoy yung nagpapalagana po ng ganito mga text scam at text spams. Kasi lagana pa rin kasi yan Anyway, sabi ho ng NBI attorney, nahihirapan daw sila maghabol ng mga text scammer dahil matagal yung turnaround o yung pagproseso ng mga telco. May paliwanag ho ba ang telco sa inyo kung bakit matagal? Ang sabi naman po nila, no, since minsan po kasi madami daw ho yung bulk o in bulk po yung request for data or information, yun po, nagre-request po sila ng period extension. Nung Senate hearing nga po nung September 5, binigyan po sila ng 7 days daw po ng DOJ para mag-submit ng data at information. At yung isang telco lamang po nag-request lang yata ng additional 7-day period para po mabigay yung data at information na nire-request. Mga nasa 11,000 to 12,000 po yata yung data at information na nire-request sa kanila. Sige, susubaybayan ho natin ito. Anyway, maraming salamat po, NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvajan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.